Dr. Vito, ano po ba ang mas mahusay at mas mainam? Yung paggamit po ba ng nebulizer or paggamit po ba ng inhaler? Kasi marami pong mga pasyente, bata, matanda ang nagtatanong sa atin ano po ba ang pinaka-the best. Kasi yung term na pinaka-the best ay depende po yan sa case ng ating pasyente. Kasi magkakaiba po kasi ang pinaggagamitan. So, ang ating gagawin kapatid, ano po ba itong nebulizer and inhaler? Sila po ay mga medical device na ginagamit para mag-treat tayo ng mga conditions kagaya po ng asthma sa mga pasyenteng may chronic obstructive pulmonary disease. So, ito pong mga COPD, yung mga pasyenteng mga may by history ay matagal na po naninigarilyo yan ha. So, yung ano pinagkaiba, yung nebulizer po kasi ay malaking machine yan, at mahirap po itong i-transport. So itong mga inhalers naman ay napakaliit na device lamang po ito at most often sila ay portable. So may mga medications po kasi na available na nandun na po sa mismong inhaler. Yun nga lang kasi mas common na pong nagagamit po ang inhalers po ngayon because sa advent ng technology. Pero yung mga nebulizers pa rin po ay napaka-importante pagdating pa rin po yan sa mga bata na may hirap tayong paggamitan po sila ng inhaler. Kasi nga yung kanilang edad is baka hindi makapag-communicate, hindi po nila nauunawaan yung instruction. So, sa mga nebulizer kasi kadalasan ang binibigay dyan yung mga salbutamol ipratropium. Ito yung mga short-acting po na magbibigay po agad ng immediate relief. However po kasi, ang problem natin dito, kung ang inyo pong lugar ay palagi po nagba-brown out, so hindi nyo po ito magagamit unless na lamang meron po kayong mga generator. So ito po ay ginagamit po natin sa kadalasan sa mga hospital setting and clinics. So ito po ay magagamit po para makapagbigay po ng paunang lunas. Yung mga inhalers naman ay kadalasan po yung nire-reseta ng ating mga butihing doktor na mabibili po natin sa mga pharmacies. Ito po ay kailangan po ang pasyente po ay marunong umunawa ng instruction, alam po niya kung papaano po 'to i-take, kung papaano po 'to gamitin. At the same time po is ito po ay kahit po walang kuryente po, ito po ay inyo pong magagamit. Kaya napakahirap po nitong gawin sa mga bata kung sila naman po ay hindi nakakaunawa ng instruction. At diyan po pumapasok bakit po kadalasan nebulizer po ang nagagamit sa kanila, not unless may mga spacers pong nilalagay. Kaya kapatid ko, ang tanong po kung ano ang pinaka-the best. Wala pong pinaka-the best po kasi po depende po 'yan kung ano ang situation. Wala po kasing mas superior sa isa, not unless meron po tayong ibang condition. Kasi magkaiba po kasi ang condition pagdating sa bata, pagdating sa matanda. Depende po sa pagkakaunawa at kapabilidad na makaunawa po ng instruction. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño manggagamot.